Magandang umaga po. Ito pong petisyon na ito ay ating inihain sa ngalan ng aming kliyente, ang Duterte Youth. Nandito po kinakatawa ng kanilang chairman, si Undersecretary Ronald Cardema, upang hilingin sa COMELEC na ibaliwala yung inihain na manifestation of intent to participate ng P3PWD party list sa susunod na halalan sa susunod na taon. Sapagkat ang sinabing party list po na pinamumunahan ni dating Commissioner Guanzo na hindi tumupad sa deadline na sinet ng COMELEC sa pagpapile at hindi po sumunod doon sa order na ilathala o i-publish ang kanilang manifestation of intent to participate. Nagiging pattern na po ito kay Commissioner Guanzo na mayapat siya ay kilalang tao at dating commissioner ng COMELEC ay sa tingin niya ay hindi na siya kailangang sumunod sa mga alituntunin ng COMELEC, that she is above the law and that the law does not apply to her. Dapat pong wakasan itong ganitong practice ni Commissioner Thompson. Ginawa niya po ito doon sa substitution ng mga party list, kaya nga po ito ay under litigation na ngayon sa Korte Suprema kung saan namin kinwestiyon din ang hindi niya pagsunod sa mga patakaran ng Commission on Elections. Kung sinong sa tingin ko hindi sumusunod sa batas, pinafile na naman po namin ang Duterte Youth. Ang Duterte Youth po ang advocacy niya, bukod sa anti-communism, ay adherence to the rule of law. Dapat, ayan, nandito si Chairman, baka gusto niya sabihin kung anong pakay kung bakit siya nag-file. Alam nyo, dati siyang commissioner ng COMELEC. Sila yung nagtatalaga ng mga deadline, di ba? So bilang dati commissioner ng COMELEC, alam mong very strict ang deadline na itinatalaga ng komisyon, di ba? Bakit hindi ka susunod? Yung deadline para pwede kayong mag-participate sa 2025 elections ay noong December 29, 2023. So kung gusto niyo mag-participate sa election, magsasubmit kayo ng manifestation of intent to participate, MIP na tinatawag. Hindi nag-submit sila nung deadline, December 29. Although marami namang party list ang nag-submit, hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila alam or kung ano-ano mga excuse sa buhay. So hindi sila nakapag-submit. Ito ba yung sinubmit nila nung unang working day o unang working week nung January? Hindi rin. Almost 2 weeks bago sila nag-submit. So delayed talaga yung submission nila. Ang COMELEC, dahil mabait naman ang COMELEC, nagbigay ng konting leeway. Ngayong Mayo, nag-order si COMELEC kay P3PWD, sige, pakipublish yung inyong MIP, Manifestation of Intent. Nagpapublish nila. Hindi rin pinablish ni dating Commissioner Guanzon. Hindi niya sinama yung Manifestation of Intent to participate. Kaya sinasabi namin dito sa aming petition to deny due course, sa kayo nakakita na palpak na doon sa una, palpak pa sa pangalawa, actually third time na to eh. Kaya nga nagkakaso sa Supreme Court din eh. Palpak rin sila sa deadline ng substitution. Diba? Nag-substitute sila isa't kalahating buwan pagkatapos ng eleksyon. Palpak sila doon. So ngayon, palpak na naman sila sa deadline ng December, palpak na naman dito sa utos ngayon ng Mayo. Kaya sinasabi namin, pinapaalam namin sa inyo at sa taong bayan, dapat to hindi palusot nito para sa 2025 election. Huwag natin bigyan ng liway na dahil dati ka nagtatrabaho sa COMELEC, ay papayagan natin na ganun lang. Hindi sinusunod yung batas, hindi sinusunod yung regulasyon. Ang dami-daming party list, ang dami-daming Pilipino. 106 ang parang dito, kung kailan ang deadline, di ba? Deadline means do or die. Kapag hindi ka nakasubmit, hindi ka makakasali. Hindi na nga siya nakasubmit noong December 29 para sa 2025 election. Binigyan pa rin ng order na, sige, publish kayo nung MIP nyo. Hindi pa rin niya sinunod yung MIP na publication.